Ayun, papalapit sa atin, pre. Ayan. Papalapit sa atin, pre. Oh. Pinuntahan nga namin ang isang tulay kung saan nadisgrasya ang isang estudyanteng dalagita. Nagngangalan itong Carla makalipas na ang isang linggo. Ayon sa kwento ni John at ni Jeannie, nagpapakita daw itong si Carla sa tuwing alas 5 ng hapon at 10 oras ng gabi. Kaya ngayong gabi, subukan naming explorin ang lugar na ito. Ngayon dito na kami sa tulay kung saan nadisgrasya ang isang estudyanteng babae na nagngangalang Carla. Ang sabi daw dito ay tuwing alas 5 ng hapon hanggang 10 oras ng gabi at paparandam daw itong babae na ito. Ngayon hindi kami maniniwala. Tara, samahan nyo kaming explore nito. Yun mga par, umpisa na natin ang pag-explore. Kung gusto po ninyo ang ganitong video, subscribe po kayo sa aming channel. Salamat po. Ang daming chingilas. Napansin namin ang mga chingilas. Naisip tuloy namin na iwan ito ng mga tao sa pagkuha sa bangkay ni Carla. Ito yung chingilas po din. Saan? Hindi tapos gawin. Nakaano pa, no? Ba't may chingilas? Oh, naglikado pala yung bayan. Hindi pa pala ito natapos. Ay, yung mga ano. Oh, Ano lang pala ito nakatawag dyan? nakaklam lang yun siya, oh. Naka-jack. Nakajack. Pare. Pare, ilaw ko na yung pare. Ay no. May pula, ayan nga, may pula sa may likod. Ay pare, hindi mo nakikita. Yan. Ano yan? Pula mo yan, pare. Ayan. Ilaw mo. Isum natin. Ayun. May pula man. Kapansin-pansin sa bidyong ito, may biglang lumagapak sa aming likuran. Kaya naman bigla akong tumayo at bahagya akong tumingin. Nakatakot dito. Ha? Nakakatakot dito ba rin? Natakot. Dito kasi namatay itong part na ito. Yan yung may mga pusti-pusti na yun dyan. Doon kasi sa taas ng tulay. Dito siya napagsak. Nakarang linggo lang. Dito. Ngayong nakarang linggo lang ito. Dito siya nag-disgrasya. Yan yung motor niya dyan din nakuha. Hindi pa nga namin pinansin ang lumagapak sa aming likuran. Inikot pa namin ng ilang bahagi ng tulay na ito. Pagkat gusto namin malaman kung ano nga ba ang mayroon dito. Susi? Susi ng motor? Ay, ito na yung susi ni Carla. Ayun na yung susi ni Carla na Ha? Ano siguro? O ayun na yun. Yung susi ni Carla na kasi nakarang linggo lang ito eh. Ayun ang hinahanap nila na matagal ng susi na motor. Naiwan yung susi ng motor. Ayun o. Dito namin natuklasan ang susi ng motor ni Carla na matagal na nila itong hinahanap. Ito susi hinahanap. Yun mga par. Sa unang explore pa lang namin mga par may naramdaman na kaming kakaiba mga par. Kaya patuloy nyo kaming samahan mga par para malaman natin kung totoo nga ba talagang nagpaparandam ang babae na yun dito. Kasi 1 week lang ito nakalipas mga par nung namatay yung babae na ito. Samahan nyo kami mga par. Yun mga par, baba po kami dito sa ano na ito, pinakahagdan-hagdan nila kung saan din ginawa nila itong hagdanan na ito dahil sa construction. At dito na rin dinaan yung motor na nakuha nila sa babae. Bari may napansin tayo. Ano bari? Ay, ito yung John Badi. Ito yung kaklase niya Badi. Ito yung pangalan niya. Ayan ang pangalan ng kaklase ni Carla. Ito namang isang Jenny na ito. Ito rin yung babae rin na kaklase ng matalik na kaibigan. Ito yung matalik na kaibigan. Ayan ang matalik na kaibigan nyo si Ito lalaki, ito babae. Ito yun mga par. Nakakita kami yung mga pangalan dito ng mga kaklase ng namatay dito ng babae na si Carla. Magbaba kami sa diyan sa ilalim ng tulay. Hindi natin kung talagang nagpaparandam talaga siya.
Bari, baba tayo dyan, bari. Yung mga body. Sinubukan namin pasukin ng tulay na ito, ngunit ito pala ang nakaabang sa amin. Nakakatakot dito, bari. Nakakatakot dito. Ibig sabihin, hindi pa pala ito tapos. Ha? Ayun, nakaano lang, nakajak. Ito, ibagsakan dito. Ha? Mga par, bagang sadyang naparandan mo rin si Gilly kasi tumatay na yung balahibo ko. Ayun o. Tayo. Tayo na yung balahibo ko. Nakakatakot dito. Dito may narinig kaming ingay na nagmula sa ilalim ng lupa. Di namin nakayanan ang aming takot kaya ganito ang nangyari. Sa huling bidyong ito, subukan namin pasukin kung saan nakuha ang bangkay ni Carla. Yon mga par, dito kami mag-explore muli. Nakatakot talaga dito. Pulo dito. Dito sa bari talaga namatay bari sa lugar na ito. Yan. O dito talaga. Dito, di ba inakyat dito banda? Ha? O dito inakyat yun eh. Dito yung lugar na to. Dito siya na-rescue. O dito yun. Talagang durog-durog yung katawan ng babae ba? Nabangga kasi ang ban yun. Nakakatakot na dito kasi liblib na parting lugar na ito. Liblib na dito. Ano yun dyan bari? Parang may makayangan. Sungkol na. Ayun. Sa bandang unahan ay meron na kaming naramdamang kakaiba at meron din kaming nakitang isang hugis tao sa ilalim ng puno ng kawayan. Kadilim dito. Hindi na nagtagal, nakita na namin ang isang hugis tao. Naisip tuloy namin na ito na si Carla. Ay, balik. Yan sa sino? Yan. Ta? Sumisigaw. Narinig mo? O dyan, yawan mo yan. Sumisigaw. May nakabitin. Kita mo yan? Yan, kita mo. Sumisigaw. Ayan, yan. Ano yan? Ayan, tingnan mo. Tutukan mo. Nakakatakot sa lugar. Ayan, papalapit sa atin, pare. Ayan. Papalapit sa atin, pare. Pare. Papalapit sa atin. Sabi lang. Kita mo. Grabe. Katakot na dito. Uwi na tayo pare. Ay. Yun mga par. Maraming salamat sa inyong mga panonood. Talagang na-explore namin ang tulay ito. Talagang hindi namin kaya ang nagpaparandam sa amin dito mga par. Kasi hindi namin alam kung anong nakikita namin, kung anong narandan namin. Kaya ngayon, hanggang dito na lang mga par kasi ano rin ito. 10 oras na ng gabi. Yun, supportahan nyo po kami mga par sa aming YouTube channel. Supportahan nyo po kami dito sa Palawan. Salamat sa inyo panonood. Ano ba rin? Uy, Badi, ano nangyari? Ano nangyari? Matay ba di? Mandiga no ito namatay. Ito, may langis oh. Ano yung sa ano ng... Diyan ba yung connect? Yung sa suits niya? Bari. Bari, narinig ka bari? Hawak mo yung kamera. Ay, pati mamay natin ito ayusin badi. Tingin mo natin. Wala ka bari. Kita mo bari. Ay, bari. Katay na balay buka badi. Ano yung badi?
Sa hindi nasahang pagkakataon, sa aming paglalakbay ay huminto ang aming sasakyan. Hindi namin alam kung ano ang dahilan. Yung pas pa rin, Hindi na mag-andar. Hindi na talagang biglang matay man ito. Wala na talaga. Walang tao dito. Yeah, susi lang. Nagsusi na ba di? Pero hindi siya magandar oh. May ano naman. May ano naman siya, battery. O, tingin mo. Ang baterya. Wala tayo dito. Makaalis nito. Wala, hindi ka siya mag-start pero lower lang ito ba di? Hindi na siya mag-andar ba di? Bakit kaya biglang namatay? Ilawan mo rin ito ba di? Flashlight ka. Baka anong oras ito dito ba di? Biglang namatay ba di? Talaga dyan ito na ano. Diba? Ha? Hingi ka dyan ng tulong ba di sa labas ba di? Labas. Labas ka ba di? Hingi ka ng tulong. Sa pagkakataong ito ay lumabas kami sa aming sasakyan. Baka sakaling mayroong dumaan upang humingi kami ng tulong. Saglit lang ba di? I-hazard ko muna ba di? Yan, nakasad tayo ba di? Uy, may ano naman ba di? May busina, di nag-andar. Baterya nga. Ha? Hindi mag-andar. May busina man. Parang mahinga naman tulong nito. Kaya takot naman sa lugar na ito. Dito patay ng patayan. Ito yung check natin ba di? Check natin ba di? Yung likod. Baka yung baterya. Ito yung baterya. Check natin. Naku, paano Hindi natin, kayo log ito ba di? paano natin tumatid ng ano? Ha? Paano natin tumatid ng equipment sa ano? Site. Laptop. Pero may dumadaan-daan din. Hindi kaya tayong tulong. Yan ba di? I-check mo rin ito ba di? Yan yung araw ito. Ano to? Hindi Wala nga tayong tools na dala. Ha? Wala nga talagang tools na dala. Ano ka ito ba? Habang inaayos namin ang aming sasakyan ay mayroong kaming narinig na kakaiba dito sa aming paligid. Kaya naman napahinto kami sa aming pag-aayos. Bari. Ano yun? May narinig ka ba di? Takot na kami sa pagkakataong ito at lumabas kami sa aming sasakyan. Hinanap namin ang aming narinig dito sa aming paligid. Bari, ano yung bari? Ilaw bari, ilaw. Yung isang ilaw natin. Yung isang ilaw na malaki. Mahaba yan. Pain mo. Ano yung bari? Takot naman yun. Masakit yung ilaw. Sara mo muna yung bari, sara mo. Yung nakita mo. Yung narinig bari? Anong narinig? Sabihan mo yan dyan. Ha? Parang may nag-anuman. May nagkalaspas, di ba? May nagkalaspas. Pala yung dyan banda. Ha? Yung karyo. Ay, oo, simenteryo pala to dito ba di? Itulak natin yung oras ko. Grabe katakot dito. Ay, oo, simenteryo nga ba di oh? Ito na siguro ang pinakamala sa pagkakataon namin. Dito pa kami nasiraan sa simenteryong ito at mayroong kaming nakitang sign na gusto kaming dalhin doon. May sign? Naninig ka? Takot dito ba di? Makinta bati. Hindi nga namin pinansin ang aming narinig at nakita. Bumalik na kami sa aming sasakyan para ayusin ito. Para makaalis na rin kami sa nakakatakot na lugar na ito. Parang may natanggal man doon na ano ba di? Pero may kurinti man siya, di ba? Ano bang... Kurang natanggal. Hindi ko kabisado ng oras ko natin. Sa ilang minuto ng pag-aayos namin, narinig namin muli ang narinig namin kanina, kaya hindi kami nag-atubiling harapin ito. Ito ang bumungad sa amin. Natin? Bali. Ay, nandiyan na may nagparamdam kayo na ba di? Hindi na ito maganda ba di ha? Sa atin ba di? Punta natin. Ba di? Pati mamali natin ito ayusin ba di? Tingin mo natin yung mga pa. Wala ka ba di? Nakikita mo ba di? Oo ba di? Ayan yan, gagapang. Nakita mo ba di? Nakita mo? Oo. Ayun o. Ayun siya lo. Laka. Ano yan ba di? Nakatayo na balay buka ba di? Ano yan ba di? Takot na ako dito. Ayan. Ano ba di? Ayan. Ano to? Ayan, nakita mo yan. Ayan o. Ayun o. Hindi mo nakita? Ayun o. Ano yan? Hindi ko alam kung ano yan. Kahaba ng buhok. Kahaba ng buhok. Ayan siya. Oo, ayan naman ba di? Ayan ba di? May nakita kaming aswang sa kalsadang ito. Binato ng kasama ko
para lumayo ito sa amin. Ay, ano? Ayan, so, ayan na. Batiin mo. Para umalis dito. Ayan. Eh, sandali lang baka. Ayan, nawala na siya, di ba? Batiin mo. Kagaso. Wala mo ba, te? Nawala na. Wala. Kung baka nag-ano rin pa rin. Alis na yun. Pati ilaw, baka mo. Anong oras pa rin? Ano ito? Sana may magdaan dito. Matulungan man lang tayo ba? Diba? Tinapangan namin ang aming loob para hindi mahalata ng aswang na hindi kami natatakot. Ayusin muna natin yung sasakyan. Tara. Bumalik na kami sa aming sasakyan para ayusin ito. Panaylingon kami sa paligid. Baka bumalik ang nakita namin kanina. Kasi yung problema nito, natakot ako dito. Hindi ba? Pati, busan mo. Ito na sabi na rin. Ay, ito pala ba di? Putol pala ba di? Ayan o. Ito ba di? Ito na yun. Yan ba yung nagiging problema nakaraan? Ito na yun. Kaya nakatulong natin ito. Wala ba doon sa spark plug niya? Ito ba di? Ilawan ba di? Oh, itry na ramin ba, te? Kung mag-andar na ba, te? Try natin. Wala pa. Naka-neutral. Naka-neutral na yan. Try mo na. Wala pa. Ito na. Lagugtong na ito. Ay, okay na ba di? I-start mo na ba di? Wala pa rin. Wala pa. Wala, di ba daw? Wala pa. Hindi na. Ay, wala. Hindi naman. Hindi tayo start. Hindi pa, tigas. Panlang. Bakit ganito ah? Parang dyan pare. Kay. Takot dito pare. Tingin ka dyan pare. Natin makalis dito, tara na. Tingin ka. Ayos na rin ito. Pati. Ito na yung sabi nila. Ito yung... Susi mo rin pare. Susi mo pare. Isusi mo lang na isa. Sige pare. Start pare. Oh, yan. Andar na ba di? Oh, namatay. Sakit lang. Pare. Tingin ka. Naramdaman ko naman ba di? Nakatakot na talaga dito. Start mo. Nakatakot na ako. May start pare. Inom. Natatakot na kaming dalawa sa aming nadarama. Pero hindi namin ininda yon. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Natin doon. Okay, ilak. Ilaw. Ano ba, te? Ilaw. Grabe saan? Salamat, nakaalis na kami. Salamat. Ilaw na. Ilaw ka dyan, pare. Ilaw ka, pare. Takot dito. Dapat rin na ba, di, oh? Ha? Isa ka na, di ba? Oo, dito nga yun. Isa ka na mo. Ha? Pati, baka mag-ano, baka mag... Nagaloko ba rin? Nagaloko. Nagluluko pa ang aming sasakyan kahit napaandar namin ito. Nangunghulugan lang ito. Nandito pa ang aswang sa aming paligid na nakita namin kanina. Yan. Ilaw pa rin, ilaw dito. Takot. Yuy! Katakot. Uy, putik yan. Naglalagapag natin. Ay, Tingin siya kayo na, oo, saan kayo na? Takot ba, din? Hangin ako. Ano yung animal na yun, ha? Huwag na, nakakatakot eh. Parang ayaw ka na magbalik sa lugar na to. Ano, masalubong tayo na naman ito, no? Layo ba takbo natin? Layo pa lang ito, katakot pa gabi. Isang oras ba takbuhin natin? Grabe. Ay no, okay ba nga rito? Madilim masyado. Laking pasalamat namin nakaalis na kami sa lugar na ito. Kung hindi kami nakaalis sa lugar na ito, baka ano pa ang mangyari sa amin. Salamat at nakaligtas kami. Ay, grabing daming patukod din kanina. Kaya nga. Biglang nawala ba naman? Grabe, tabilis ng taliksi pa naman na ano. Hayop. Kahaba ng buhok, pati. Kaya nga. Grabe. Andun, Ha? madilim. Kaya nga. Grabe. Matakot sa lugar na talaga ito. Takot.
Kaba ko talaga. Ay, parang balik. Parang balik dito. Paano na to? Balik pa tayo doon siyempre. Balik pa ba tayo? Bukas na lang, no? Bukas na tayo balik. Hindi na ako magbalik. Hindi ako magsama tayo. Magbalik ka. Sa sobrang takot namin dalawa ay kinabukasan na kaming bumalik. Nakakatakot talaga sa lugar na iyon. Nagpapasalamat kami sa inyong panunood. Subscribe po kayo sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayong gabi, puntahan namin ang bahay ni Tutoy Aswang. Tara, samahan nyo kami. Tar, binato tayo? Binato? Parang kinalampag tayo sa loob. Ngayong gabi, dito na kami sa bahay ni Tutoy Aswang. Umpisahan na natin ang pag-explore sa bahay ni Tutoy Aswang. Kung totoo nga ba ang sinasabi ng mga tao dito na si Tutoy Aswang ay nagpaparamdam sa tuwing 10 oras ng gabi. Tara, let's go! Ayun mga par, umpisa na namin ng pag-explore sa bahay ni Tutoy Aswang. Mga aso pa lang mga par, nakakatakot na rito. Kaya samahan nyo kami mga par. Ito pala yung bahay ni Tutoy Aswang. Sinimula na namin ang pag-explore sa bahay ni Tutoy Aswang. Sira na. Bali dito na paggabi na dito. May nagpapakita dito, may nakaupo daw dito mismo. Diyan bali sinapakan mo? Oo, dyan. Paano nga po na dito? Nakalinya ka po talaga sa dyan. Harap yun, harap. Dito pala yung bahay niya. Talabusan. Maliit lang pala ito, bari. Napansin namin ang bahay ni Tutoy Aswang ay halos magiba na ito. Maliit lang pala ito. Sa tuwing gabi daw, ano siya pumapasok na bahay? Yung time na utsambahan siya, kinagat niya yung liig ng isang lalaki. Gabi, alas 2 daw ng daling araw. Ito yung gabi nga, may nagpaparanda daw dito sa bahay ni Tutoy Aswang. May imburnal pa rin, may imburnal. Napansin namin ang maliit na imburnal. Naisip tuloy namin baka dito nakabaon ang imahen ni Tutoy Aswang. Tapos ngayon, si Tutoy Aswang dito lang dinilibing. Diyan. Malapit lang sa bahay nila. Oo, dyan. Kapansin-pansin sa bidyong ito, para bang ayaw pakialaman ang bahay ni Tutoy Aswang. Kaya naman, ganito ang nangyari. Tara ba di? Malampag tayo sa loob. Parang nasaya dyan tayong ulo mo eh. Hindi, wala nang sabi ulo ko. Hindi ako ngayon sabi. Kaluki talaga. Una-una pa lang yung ulo natin, nagpaparandam na si Tutoy. Niya, pero Nakakatakot di ba? nakatakot. Nakakatakot. Uwi na tayo. Parang Huwag natin gusto ko tuloy. umuwi. Pero, Ha? punta mara tayo ng libing. Mamaya punta natin yung libingan nito, Tesong. Yun mga par, sa unang explore pa lang namin mga par, may nagkalampag na sa sikim floor ni kasi may sikim floor ba? May nagkalampag doon sa taas ni namin alam. Akala ko nabunggo lang kasama ko, yung pala talagang may nagkalampag. Tangkad ka sa akin. Kaya nabunggo, diba? Siguro mamaya punta namin yung libingan ni Tutoy Aswang. Kung totoo nga ba talaga na talagang nagpaparamdam siya dito. Ngayon 10 oras na ng gabi. Tara na. Parang ingay. Meron na yan. Ayun, ulit ko lang. Dito, may napansin kaming paparating sa amin. Magabi po. Magabi. Nagabi po. Magabi po. O, diba dito yung nakatira si Tutoy Aswang? Sa bundok dyan, sa Basakan.
Di ba? Dito binigyan kami ng babala ng taong nakatira dito. Kahit nga daw sila ay halos hindi makadaan sa lugar na ito. Bari, puntahan natin yung maliit na kulungan niya. Okay. Hindi nga namin pinansin ang babala sa amin. Pinagpatuloy namin ang pag-explore sa bahay ni Tutoy Aswang. Sobrang tagal na siguro. Ay, may kumagalaw, pre. Ha? Pare, ilawan mo. Ano yan? Damit ba yan, pare? Damit ata. Hindi. O ba't nawala ang galaw? Ya? Wala namang hangin. O, tingnan mo yung dahon. Gumagalaw dahon? Wala. Ilawan, pare. Palaisipan sa amin may gumagalaw na isang bagay kahit wala namang hangin sa bahay ni Tutoy Aswang. Damit yan. Ay, damit ni Tutoy Aswang yan. Tingnan mo yan. Kumakaway sa atin, buginas na yan. Tingnan mo, damit, diba? Damit yan, diba? Damit. Tingnan mo, buti. Ayun mo. Oh, nawala naman pala, ilaw ko. Wala naman galaw. Kapansin-pansin dito na wala ang makahulang aso pagdating ng alas 12 ng gabi. Laka, Sampay. kakaiba talaga ba di? Ito ah. Layo muna tayo. Abis tayo ng wala. Yun. Tayo mga Ayun mga par, medyo nagpaparandar na si Tutoy Aswang. Ikot po kami sa kabila. Buti namin ang sa likod. Dito bandi. Umikot kami sa bandang likuran sa bahay ni Tutoy Aswang. Meron naman kaming napansin kakaiba at meron din kaming napansin nakasabit sa taas ng bahay ni Tutoy Aswang. Kasi ano lang yan, 3 years lang na nakalipas na yun. Ano mga galaw ba diyo? Damit ba? Tingnan mo bro. Ha? Tingnan mo bro. Hindi namin nakayanan ang aming emosyon kaya naman agad kaming lumayo sa lugar na ito. Parang may nakabitin. Yun mga par, diretso na kami sa puntod ni Tutoy Aswang. Ano ba rin? Punta natin. Pinuntahan na namin kung saan nakalibing si Tutoy Aswang. Tinapangan na namin ang aming loob para ma-explore namin ang lugar na ito. Ginawa libre sa kubo-kubo. Nakapit dito. Sabi yun. Masukal. Giniba na. Ay, napuntod na kayo. Ay, ito. Isa unahan pa. Giniba na yung puntod niya. Laki sa taas yung marang. Higit mo. Kaya sa taas dito. Maliwanag pa naman. Anong buwan pa? Walang takbuhan ha. Ito yung hinukaya niya. Ito yan. Bakas pa dito ang hinukay sa puntod ni Tutoy Aswang. Uy. Ano yung bari? Sa bandang unahan, meron kaming narinig na isang kruskos na nagmula sa damuhan. Wala mga bahay dito. Ang mga bahay doon malayo. Wala yung bahay dito. Mga 1 kilometro ang bahay dito eh. Giniba niya pala yung ano niya. Ayan. Yan, dyan buddy. Hindi siya inilagay. Ayun, kita mo. Hindi na nagtagal, nakita na namin ang puntod ni Tutoy Aswang. Square. Ha? Yan po. Dyan sa dito. Nagsisit ka? Gumagalaw yung kukon. Kumagalaw yung pagod sa unan. Malakas yung galaw ng kukon. Lakas. Lakas, di ba? Para ito. Anong oras nito? Hello. Iba rito, liwanag pa naman ng buwan. No? Baka bigla magtalon dito si Tutoy Aswang. Punta tayo dito. Ano yung patay na yung bago? Ha? Sayang pa naman bayan ni Tutoy Aswang. Ilawan mo.
Napansin namin muli ang bahay ni Tutoy Aswang. Tila bagang gusto niya na kaming paalisin sa kanyang puntod. Pira ka sa buwan. Biro bahala ka na dyan. Uwi na tayo. Nakakatakot na dito. Hindi namin kaya. Si Tutoy Aswang. Lakas ng paramdam. Yun mga par. Mag-alas 12 na ng gabi. Uwi na kami mga par. Maraming salamat sa inyong panonood. Supportan nyo po yung aming YouTube channel mga par. Supportan nyo po kami dito sa Palawan mga par. Pero nakakaroon din kami ng hindi maganda. Pero hindi naman kami nanawala sa mga ganong nagpaparanda mga par. Sa tumbuhay wala naman ganun. Kaya huwag tayo maniwala. Explore lang tayo. Pagod na pagod ako. Takbo, pigil hiningang takot. Oo. Ganito lang. Lugar. Yan. Yung mga par, ganito lang. Hanggang dito na Takpan lang. Pinuntahan nga namin ang lugar ng Wakwak na doon ilamin namin kung ano ba talaga ang lugar ng Wakwak dahil sa maraming nasawing buhay at araw-araw ay may nadisgrasya dito. Yun, magandang gabi mga par, ay dito na kami sa lugar ng Wakwak mga par. Ngayon mga par, itong kanto na itong mga par ng Wakwak na ito, mamaya ipakita ko sa inyo. I-explore namin ito mga par kasi dito marami talagang nadisgrasya dito. At saka hindi lang nadisgrasya mga par, meron pang nakukuha ng buhay, nasawing buhay dito sa kanto na ito. Kaya ngayon gusto namin alamin itong mga par kung ano ba talagang kababalaghan nangyari dito, kung ano talaga ang lugar ng Wakwak. Kaya ngayon mga par, ipapakita ko ang kanto ng ito. Kasi nagsanga ito mga par, papakita namin. Yun mga par, ito yung kanto mga par. Ito ba yung mapasok sa Wakwak ba de? Yung dito ba sa kabila? Dito. Yung pa ganon. Itong lugar na ito. Ah, dyan. Ito yung mga par, tinuturo ko na ito mga par. Ito yung papasok sa lugar ng Wakwak. Ito naman kabilang side na ito mga par. Yan, dito yung marami na disgrasya sa kanto na ito mga par, dito sa kanto na ito. Yan, dito yung bade, di ba, nakaraan? Ayun na nga yung mga bakat-bakat ng mga bade, oh. Dito banda. Oh, dyan, di ba banda yun? Oh. Street kasi ito mga par, hanggang doon sa playa mga par. Buwan-buwan mga par, meron ditong nakakuha ng buhay ba din, oh. Oh, talagang may kinukuha dito mga par tuwing buwan-buwan. Ayun mga par, pinakita na namin sa inyo mga par. Kaya ngayon gusto namin alamin tong lugar na ito. At saka hindi lang yun mga par, meron na talaga ditong pamagdaan ka dito, mayroong biglang may magdaan na hindi mo malaman kung anong klaseng hayop. Ng kanilang pagdisgrasya. O ayun ang sanhi ng pagdisgrasya ng mga par kasi pag mabilis ang takbo mo dito, pag mayroong biglang dumaan, ayun ang alamin namin mga par kung totoo nga talaga. Kasi marami nang namatay sa lugar na ito mga par. Tara mga par, let's go. So isubayin namin itong kalsada na ito, kabilaan. Albari, kaya natin ito ngayon. Sige mga par, samahan nyo kami mga par. Inumpisa na namin ang pag-explore sa lugar ng Wakwak. Sinubay namin ang bawat kanto nito para malaman namin kung ano ba talaga ang meron dito. Yun mga par, subayin na namin itong kalsadang ito mga par. Bali, maglaan kami dito ng mga 5 oras mga par. Dito lang kami. Talagang creepy rin talaga itong daanan ito ba din, no? Sobrang dilim kasi. Kita mo naman itong daanan na ito. Walas walang kabahay-bahay sa lugar na to. Napansin namin sa lugar na ito, walang mga bahay dito. Palaisipan sa amin kung bakit walang nakatira dito. Pero maya-maya lamang ay pinasok namin ang isang iskinita. Tingnan natin ba rin? Wala talagang kabahay-bahay, no? Punta natin.
Ano yan dyan, buddy? Ha? Grabe katakot sa lugar nito. Iniwanan namin ang iskinitang ito. Bumalik na kami sa kalsada kung saan doon maraming nadisgrasya. Yun mga par, dito na kami banda sa ano, kung saan mayroong daw dumadaan na bigla lang may dumadaan dito mga par. Dito sa part, ditong sa part na ito. Malalaman namin ito mga par kung ano talagang mayroong dito. Creepy dito mga par, pero okay lang. Gusto namin malaman kung ano talaga mayroong sa lugar ng Wakwak. Mga par, abangan nyo pa kami. Nagdaan ba di? May dumadaan-daan pa rin pala dito kahit ganitong oras ano? Ito kasi yung ano, Ha? malapit na shortcutan. Malakas na ang loob ng dumadaan. Doon naman kasi pangit naman ang daan doon tsaka malayo dito. Since ganito ang daan, medyo straight at hindi siya sementado. Kaya nga, may dumadaan pa rin. Lakas ng loob ng taga dito. Malapit kasi dito. Napansin namin na mayroon pang dumadaan dito sa 10 oras ng gabi. Pero pailan-ilan na lang. Kaya pinapatuloy pa rin namin ang aming pag-explore sa lugar ng Wakwak. Yun mga par. Dito kami sa kabilang kanto ngayon mga par. Kanina pa kami dito. Siguro mga ilang oras na tayo ba day? Mga sobrang tayo 2 oras dito. Sobrang 2 oras. Pero wala pa kaming mga naramdaman kakaiba mga par sa lugar ng Wakwak na ito. Ang inabangan namin dito yung mga paro yung sabi nila na mayroon daw ditong dumadaan bigla lang. Ngayon ang abangan namin. Kaya na pa kami dumadaan. Ano ba yun? Parang may dumaan lang. Hindi mo napansin? Wala. Dito may naramdaman kami may biglang lumaan. Kaya naman panaylingon kami sa bawat tagiliran. Yung mga ilang oras pang nakalipas ay nililibot na namin ang lugar ng Wakwak. Alas 11 na ito ngayon. Kasi kaya na last this time na ito ngayon. Abangan namin ito mga paro kung mayroon talagang magdaan dito kasi nandahil sa dumadaan na bigla yun may nadisgrasya dito. Tapos mayroon pang talagang nasawi ang buhay dito. Ang dami na. Tara ba di? Tinanap. Sa kabilang kanto na naman tayo ba di? Kung napapansin niyo ay nagkuha ako ng bato para hamunin namin ang nagpapakita dito. Kasi naman ilang oras na kami nag-aabang, hindi pa namin ito naramdaman. Hamunin ko nga ba di? Baka bali ibang mabato natin bali. Hindi ako bato. Di ba galing ngaw-ngaw? Yung tunog niya. Wala. Kasi nung bata pa ako ba di, tinulog ng lulo ko ganito lang. Kung gusto mong maghamon ng basta mga elemento din sa mundo. Yun mga par. Lipat kami sa kabilang kanto mga par. Tingnan natin kung talagang makita namin siya doon kasi kanina pa kami dito mga par. Yung motor namin doon mga par, doon banda mga paro. Pupunta namin mga par, lipat kami sa kabilang kanto. Lumipat na kami sa kabilang kanto. Pero may lamang ay hindi namin inaasahan ito na may mayroong dumaan sa aming harapan. Kaya naman ito ang nangyari sa amin. Par, dito na kami sa motor. Okay, mga par. Dito kami sa kabilang kanto. Ano ka bang bali? Tingin ka sa likod bali. Inulit-ulit ko ang bidyong ito. Napansin ko ang tumawid na ito. Tila baga ang lapad ng pakpak na ito. Kaya naman napabigla ako ng prino. Napatumba kaming dalawa. Nakita ko ba dali? Punta ka naman dali. Pati. Huwag mo babae unang flashlight na yun. Paano yun? Nakita ko. Kanya. Ha?
ko alam kung ano nakuha ko. Nang napansin namin ito ay nakatingin ito sa amin na tila bagang habulin kaming dalawa. Kaya naman binilisan namin ang aming motor hanggang sa makarating kami sa highway. Wala ilasan yun. Wala, natakot ako biglang biglang matumba. Nakita ka na dito, no? Bigla ako nagpahinga, di ba? Kita mo rin ba? Nakita mo? Yan. Parang hindi ka na ano, parang dahon. Hindi mo alam kung anong nakasalagida natin dito. Ayaw, ayaw. Balik tayo, no? Kung yung tayo uwi pa rin. Kapalik yun. Nagtabi kami sa gilid at pinakaramdaman namin ang aming sarili. Yun na nga, nakita namin ang aming mga paa ay may mga sugat ito. Nang dahil lang ito sa nakita namin kanina sa lugar ng wakwak. Ano yun, buddy? Aliko. Buddy, ano yun, buddy? Ikakor. Naipik ka? Sakit to dito. Bigla na ano. Tumba. Sa akin talaga, buddy. O, tayo mo, lalaki nung. Grabe, buddy, oo. Mamaga, buddy. Naipit, buddy, oo. Tayo mo naman yan, Gasgas lang yan. Tuhod ko sakit na gano'n. Ano ba, may nakita ka? Ba't parang natumba tayo bigla? Hindi ko alam sa'yo. Bigla kami ng prino. Ha? Wala, malayo na yun. Wala na yun dyan. Linis yan, buddy. Nanginig yung ano ko. Nanginig yung tuhod ko, buddy, oh. Ang galat yan, no? Napasok ka? Napasok ka? Hindi ka ako naipit. Dito, ito ba Sa natin? akin ito lang. Tapos yung kamay ko. Saan? Sugat pa naman ako dito. Ay, buhay na sugat, buddy. Sugat ka, oh. Sugat. Dali na. Ay, buhay Wala na. naman. Liit lang yan. Yun, mga par. Napatunayan namin mga par na pero hindi namin nakita talaga mga par masyado ng alinagan. Ako kasi nang nag-drive mga par, parang mayroong natumbang kahoy o hindi ko lang lubos maisip mga par kung may natumbang kahoy o parang may tumakbo. Ay, patakot ako dun. Kaya nga. Yun mga par, hanggang dito lang yung aming video mga par. Ay, reviewin muna namin tong video na ito kung ano talaga. Patakot. Para malaman namin mga par kung anong nilalaman ng video na ito mga par. Yun mga par, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bari, tapa mo na. Yan si Nicole. Oh, yan. Nandyan, di ba? Diyan, ayun. Tama mo siya dito. Ayun, dun. Diba? Malapit, bali, bali. Uy, yan. Pinuntahan nga namin ang lugar na ito pagkat gusto naming malaman ang sinasabi ng mga taga dito na sinungkaloy daw ay lumalabas sa tuwing alas 12 ng gabi. Punta ng St. Peter dahil siya ay balsamador. Ngayon hindi kami niniwala. Tara, samahan nyo kami explore dito. Yun mga par, umpisa na namin ang pag-explore mga par. Abangan namin sinungkaloy kung totoo nga talaga na dumadaan dito tuwing alas 12 ng gabi. Samahan nyo pa kami mga par. So kami mag-explore mga par. Hingi kami ng suporta sa inyo sa aming YouTube channel. Subscribe po kayo sa aming YouTube channel mga par. Maraming salamat po. Buddy, kaya pala nakakatakot dito buddy. Kaya yung mga tao dito, kaya grabe kasukal masyado. Inumpisahan na namin ang pag-explore. Inabangan namin kung anong oras talaga dumadaan sinungkaloy. Sadyang nakakatakot sa lugar na ito. Daan sinungkaloy. Tuwing alas 12 buddy. Bari. Upo buddy, upo. Ilang minuto lang ang pag-aabang namin kay Nung Kaloy. May lamang ay nakita na namin ito. Diyan na si Nung Kaloy. Kita mo? Yan o. Ayan. Ha? Yan di ba? Napansin namin ang daladala ni Nung Kaloy. Napansin namin ito ay isang timba at mayroon siyang hawak na isang patalim. Bari, di ba dito yung kanina bari? Grabing tao lang aso bari. Bari.
Sa itim ka. Tayo ang palay mo kapatid. Palay mo ko, nagatayo na. Kamay. Budi. Anda. In-explore nga namin ang isang abandonadong sabungan dito sa aming lugar. Ayon sa mga kwento dito, sa tuwing madaling araw daw ay meron silang narinig na ingay, ngunit hindi nila ito nakikita. Sa mga oras na ito, ay explore rin namin ang sabungang ito. Samahan nyo kami. Yun mga par, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon mga par, dito na kami sa lumang sabungan mga par. Samahan nyo kami explore rin ito mga par. Itong lumang sabungan na ito kasi gusto namin explore ito mga par, kasi ang mga sabi-sabi dito sa tuwing madaling araw daw may nagtutulaok ng manok dito. Hindi lang daw manok nagtutulaok, pati yung minagasigaw daw dito logis meron o wala, diba rin? Ganun ang sabi na dito, kaya natatakot yung mga taga dito. Ngayon gusto namin explore rin. Tingnan natin kung magparandam siya mga par. Samahan nyo kami mga par. Mga par, umpisa na namin dito banda mga par. Inumpisa na namin ang pag-explore. May napansin kami ditong manok na nakadikit sa pader. Na nalapitan namin ay drawing lang pala. At marami pa kami napansin ditong ibang mga bagay. May mga termos dito at basong basag at talagyanan ng tubig. Mario, takot yung manok na to. Ha? Ano ito ba dito? Drum? Kaya may nagasunod sa akin. Talagang matagal na pala inabandon itong nito ba rin? Meron. May mga baso-baso pa oh. Mga baso. May pang termos. Ha? Ha? Parang may nag-iingay doon. Naga? Nag-iingay. Nag-iingay? Oo. Sa bahay na yan? May bahay-bahay pala dito. Parang doon yan, bahay talaga. Parang piling bahay na Pari ikutin mo natin pari. Yun mga par, ikutin na namin doon banda sa likod mga par. Tingnan natin kung anong dito mga par, kung maramdaman namin talaga yung nagpaparandam dito. Inikot pa namin ang ilang bahagi sa sabungang ito. Pinapakiramdaman pa namin ang aming sarili kung talagang kaya ba namin explore nito. Ayun pala dito. Ano ba dito? Ang dami na ba dito? Mga bahay-bahay pa dito. May nakatira? Ayun o, hindi mo bari ka-creepy naman yan. Ilaw mo bari, ilaw mo rin. Grabe ka, kagubat talaga pala ito, no? Parang tinayo ito sa medyo malapit din sa bayan, pero hindi gaano malapit. Napansin namin ang mga kubo na sadyang nakakatakot, kasi naman napapaligiran ito ng malalaking puno at masyadong masukal na ito. Kaya sa pagkakataong ito, nagkaroon na kami ng takot. May manok pa ba dito? Ibang kulay ng manok dito. Yan mga par, may nakita kami dito kulungan ng manok mga par. Talagang matagal na talaga itong sabungan, kasi ang bawat gilid niya mga kakakoya na, mga kahoy. Ikutin pa namin mga par. Naman nyo kami mga par. Pinuntahan namin ang isang kubo para alamin namin kung anong laman ito. Pero maya lang ay napansin namin ang mga kalat nito. Parang ginagamit pa siya. Takot dito ba rin? Nagatayo malaybo. Magabigla may magdungo sa atin. Hindi pa ba? Malaybo ko nagtayo. Badi katakot mo dito ba di? Mga par dito mga par, may rin dito mga par, pinuntahan din namin dito. Ang gala, takot sa dito na ito, ito bundok pala ito. Sa kita ng bundok may ganito, may sabungan. Uy, ano yan bari? Ano yan bari? Parang may kumulatun. Punta natin. Teka lang bari. Sa pagkakataong ito ay mayroon kaming narinig na ingay na tila bagang nababali ang sanga. Kaya naman napatigil kami sa pagsasalita at pinagmamasda namin ito.
Ayun, pre. Ano yan? Ayun. Katong anak. Katong anak. Ano yun? Parang may naglipad. Ayun. Ano yan? Parang may gumalaw dyan kayo na. Ano yun, pre? Natakot dito mga par. Grabe ka bundok kasi ka masyado. Ay, magkalaw pa din. Dito napansin namin ang maliit na puno ay gumagalaw. Wala namang hangin. Bakit gumagalaw ito? Halos mapaatras tuloy kaming dalawa. Wala namang hangin. Bakit nagkalaw yan? Mati. Layo ko gatagin na. Nang napansin namin ang maliit na puno ay gumalaw uli ito. Hindi na kami nagdalawang isip. Tumakbo na kaming dalawa. Baka naman ano pang mangyari sa amin. Ay. Budi. Ano yan, Budi? Pre. Din. Balik natin. Parang doon, yung dumaan ako na ito. Tinapangan na lang namin ang aming loob. Binalikan namin ang nakita namin kanina para naman malaman namin kung ano yung gumalaw sa maliit na puno na yun. Ngayon, aramin natin kung ano ba itong gumagalaw-galaw na itong ano. Kinapan ako. Ito yung live ko. Dito. Yan. Ano Napaan din ako sa'yo. Hindi, binaglipad pa si. Ano ba yun? Ibang kulay ng ibon. Ano ba yun? Kulay pula ang mata. Ano yung nagalipad na iba rin? Kulay pula ang mata. Pusa yun. Hindi. May maliit pa lang na ibon yan. Ba di nakita ko kayo na? Sabi mo, parang tao sa'yo. Kaya ba dito? Sa ilang bagay ng bidyong ito, hindi lang puno ang nakita namin na gumagalaw. Ngunit naramdaman namin na may dumaan sa amin tagiliran. Nabangga niya pa nga ang isang kahoy kaya nahulog ito. Kaya ito na ang nangyari sa amin. Huh? Grabe katakot na dito pare. Uwi na kaya tayo pare. Uwi gumagalaw pare. Ang dahon. Saan itim ka? Ano yun pare? Tumbang yung kahoy. Agaka. Siguro dyan yun. May tao ba nagdaan? Wala. Wala naman di ba? Uwi na tayo pare. Uwi na kayo tayo. Ano ba natin? Ayun. Hala pare. Ano yan o? Ay. Pare. Maganda pare. May napansin kaming dumungaw sa kubong iyon. Di namin alam kung ano yun. Kaya naman napatakbo kaming dalawa. Uwi na kayo tayo buddy. Ha? Hindi ko na kaya ito buddy. Kasi iba talaga yung naramdaman ko nga doon buddy. Naraglag yung kahoy. Ibig wala namang hangin di ba? Wala. Maraming lakas na ng aso buddy. Bundok ito pero ang daming aso na dito. Sa uling bidyong ito ay nagpasya na kaming umalis dito. Kasi naman hindi namin nakaya ang nagpaparandam dito. Kasi naman hindi rin namin ito nakikita. Baka ano pa ang mangyari sa amin. Uwi na tayo buddy. Damit. Ha? Damit. Ayan. Parang gumagalaw yung damit. Wala man. Wala naman. Tama ba pati? Wala ah. Mas tano ba ng ano? Sige daw. Mas tano ba ng ano? Wala man. Hmm?
Yun mga par, hindi na namin ito kaya explore mga par, hindi namin tutupusin mga par kasi ito na yung video namin na matindi lang mga par sa lahat ng explore namin. Hindi na namin ito na-expect na ganito ang mangyari mga par. Hindi namin makakalimutan to. Kaya nga, Napaka-adventure, hindi talaga nakakatakot sobrang. Yung damit, nabol kami. ha? Yung damit, nabol tayo. Oo, yung damit mga par at saka yung gumalaw na ano, at saka yung kahoy, dinaibahan talaga kami. Parang may tao siyang nakatira talaga. Hindi talaga namin yung Expected ko dito, meron talaga siyang nangangalaga. Oo, talagang may nakabantay talaga dito mga par. Tama ang sabi ng kasama ko. Ito yung video namin na matindi talaga mga par. Sa lahat ng video namin, ito yung explore namin na matindi talaga. Yan, hanggang ngayon na lang, ganun na lang mga par. Maraming salamat po sa inyo panonood. Pare, takpan mo na pare. Yan, sinukulay. Oh, yan. Nandyan, di ba? Di ba, ayun. Kita mo yun. Ayun din. Diba? Pinuntahan nga namin ang lugar na ito pagkat gusto naming malaman ang sinasabi ng mga taga dito na sinungkaloy daw ay lumalabas sa tuwing alas 12 ng gabi. Punta ng St. Peter dahil siya ay balsamador. Ngayon, hindi kami niniwala. Tara, samahan nyo kami explore dito. Yun mga par, umpisa na namin ang pag-explore mga par. Abangan namin sinungkaloy kung totoo nga talaga na dumadaan dito tuwing alas 12 ng gabi. Samahan nyo pa kami mga par. Huwag kami mag-explore mga par. Hingi kami ng suporta sa inyo sa aming YouTube channel. Subscribe po kayo sa aming YouTube channel mga par. Maraming salamat po. Buddy, kaya pala nakakatakot dito buddy. Kaya yung mga tao dito, kaya grabe kasukal masyado. Inumpisahan na namin ang pag-explore. Inabangan namin kung anong oras talaga dumadaan sinungkaloy. Sadyang nakakatakot sa lugar na ito. Daan sinungkaloy tuwing alas 12 buddy. Bari. Upo buddy, upo. Ilang minuto lang ang pag-aabang namin kay Nungkaloy. Maya-may lamang ay nakita na namin ito. Diyan na sinungkaloy. Kita mo? Yan o. Ayan. Ha? Yan di ba? Napansin namin ang daladala ni Nungkaloy. Napansin namin ito ay isang timba at mayroon siyang hawak na isang patalim. Tama nga talaga sabi nila buddy. Diyan siya lumalabas sa ano, may kulay na yan sa aming kanto na yan. Oo. Yan, tama pala sinasabi nila na ano. Tuwing alas 12 ng gabi, dito siya dumadaan, di ba? Oo. Yun mga par, napaupo kami dito sa gilid ng kalsada mga par dahil sinungkaloy, nakita na namin mga par. Abang-abangan nyo ng mga par, mamaya puntahan namin sinungkaloy. Napansin namin si Nungkaloy napapalapit sa amin. Agad niyang kinuha ang kanyang timba at patalim. Agad naman itong tumungo sa amin. Yan na sinungkaloy. Yan na. Ayun na pala, yan na. Di ba? Yan na sinungkaloy. Nandyan, di ba? Sinungkaloy. Palapit na pala. Ayun na pala. Palapit sa akin daw. Ano siya nung takot? Ayun mga par, nakita namin si sinungkaloy. Di ba? Ayun, kita mo siya yun. Oo. Ayun din. Malakad na siya. Diba? Nakatakot talaga. Ito yung alas 12 pa talaga na pala nagdaan to. Tama nga pala yung sinasabi ng tao yun. Sinungkaloy mo, patungkod-tungkod. Saka totoo para talaga yung bali. Naglalakad na. Napansin namin na mabilis na lumapit si Nungkaloy sa amin. Napansin din namin ang mga mata ni Nungkaloy ay nagbabaga. Kaya hindi namin nakayanan ng aming takot. Agad kaming lumayo sa aming kinauupuan. Palapit, bali. Yan. Nabol man tayo nun. Ha? May nagsigaw. Nagsigaw? Ganda tayo ito, buddy. Sana siya. Hindi ko na nakikita. Sana. Pakita mo. Hanapin natin. Ano siya, wala na. Biglang nawala sa paningin namin si Nungkaloy. Pero maya-maya lang ay nakita na namin ito. Kaya sinundan namin ito kung saan siya pupunta. Ayun, pati grabe nga po ko. Saka ko din. Diyan natin. Nawala na, di ba? Bari, malayo na sa bari. Bari, bilisan mo, bari. Ayun mga par, isundan namin si Nungkaloy mga par. So, bandang unahan na siya mga par. Oo.
Kasi mag-alas 12 na ng gabi. Pre, gusto mo? Ayan, eh. Punta ka sa St. Peter. Punta ka sa St. Peter. St. Peter na siya. Yan na, pre. Kalo yan. Yan. Ay, ha? Tulog na, tulog. Tulog na tulay. Malapit sa St. Peter. Habang papalapit kami kay Nung Kaloy, nangangatig ang aming mga tuhod. Tinapangan na lang namin ang aming loob para malaman namin kung ano nga ba si Nung Kaloy. Nang papalapit na kami kay Nung Kaloy, napansin namin ito umakyat ito sa puno na tila bagang lumipad na papalayo sa Ayun, amin. ayun. Ayun, ayun. Kita mo, pasok mo doon sa madilim. Tara. Yun mga par, punta namin si Nung Kaloy doon sa pumasok sa madilim. Tara, punta namin doon. Punta natin. Nanda lang. Uy, ayun. Parang nagbalik pa yata. Nakalata nang susundan natin siya. Dito, tanda lang tayo. Dito naman tayo sa balay sa Kaloy. Tambay muna tayo dito. Ayun na siya, oh. Parang siya. parang akit sa puno. Pasok na siya. Pasok natin dandan. Akit sa puno yata, diba? Dandan na. Tanda tayo. Diba madilim yung doon na part? Oh, madilim na doon, madilim na doon. Ay, madilim. Diba dito siya kanina ba sa puno? Dito siya pumasok. Diba? Ay, siya sa pumasok. Tumalong lang ako. Ito yung puno na gitanong na niya kanina ba di? Hindi niya, ay. Oh, dyan siya sa puno ni kanina. Nang nalapitan na namin ang iskinitang madilim, may napansin kaming kakaiba na nagbula kay Nung Kaloy. Pati, kadilim pala dito pa di. Kaya nga, di ba? Oh. Diyan siya nagpasok, di ba? Sa nag-iskinita na ito. Kasi dito yung ano ng ano eh, yung tapunan ng mga ano, yung gibalsa mo. Oo. Dito pa Ah, dito niya pala dinadalag yung mga ano, yung mga lamang loob, ano. Ano, punta natin. ano? Yun mga par, dito na kami sa iskinita na madilim na pinasukan ni Nung Kaloy. Ano Diyan. ba yung ginagawa niyo dyan? Di ko alam. Pero pasukin natin, tara. At sa unahan na konti. Yun mga par, pasukin na namin mga par. Yan, pasukin na nga bari. Ay, sa unahan na pa konti. Yan. Di ka siya napasok dito bari. Parang dito man yata bari, mata. Napansin namin si Nung Kaloy sa gilid ng puno at napansin din namin ang kanyang bitbit na balde. Yung mga laman itong kulay pula na animoy bituka. Di namin alam kung saan ito galing. Yung mga par, kakatakot dito mga par. Ay, bari. Ayan na, bari. Ayan na, sinukali, bari. Ayan ako. Kupo. Takbo. Sabi. Ayun mga par. Tapos namin yung explore na ito. Tinakbo natin. Oh, yung mga par, totoo nga talaga na yung alas 12, dumadaan dito si Nung Kaloy. Yung sinasabi na dito na ano. Pero hindi kami naniniwala na ano, sabing aswang. Sabi aswang na si Nung Kaloy, hindi kami naniniwala dun. Hindi ko lang alam kung bakit alauna alas 12 na dumadaan dito. Ano ba di? Grabe takot mo. Sobrang. Ay, Ang dilim doon, ang dilim. grabe ka din da. Dilim. Ayun mga par, alas Wala ka. balik doon. Ayun mo balik doon. Kita ko rin, di na namin balikan to mga ano, mga par. Grabe ka takot dito. Yung mga par, hanggang dito lang mga par ang aming video. Salamat sa inyong suporta sa aming YouTube channel. Sana po patuloy nyo kami suportahan. Hanggang dito lang po. Bari. Na-explore na namin ang lugar na ito. Halos itaga namin sa bato na ayaw na namin bumalik sa madilim na lugar na ito. Pagkat napatunayan namin na si Nung Kaloy ay isang killer. Yun mga par, na-explore namin ang ano na ito. Puno na ito mga par. Dito na kami sa ilalim ng puno. Nakakatakot talaga. Bari, ano yun bari?
Buddy! Pinuntahan nga namin ang pinakamalaking puno dito sa bundok ng Mamasapano. Ang sabi daw dito ay marami daw nagpapakitang aswang sa punong ito. Kaya naman ang mga tao dito ay hindi na lumalabas pagsapit ng dilim. Ngayon, samahan nyo kaming explorin ito. Ngayong gabi, subukan namin explorin ang nag-iisang puno dito sa lugar ng Mamasapano. Na ang sabi daw dito ay marami daw nagpapakitang aswang dito. Ngayon, hindi kami naniniwala. Tara, samahan nyo kami explorin ito. Ayun mga par, umpisa na namin ang pag-explore mga par. Bago kami mag-umpisa mga par, supportan nyo po ang aming YouTube channel. Maraming salamat mga par, umpisa na tayo. Doon mga par, diretso na kami, punta na namin yung nag-iisang puno dito mga par. Creepy ang lugar na ito, you know. Doon sa lawak ng ano na ito, nag-iisang puno lang dito kami nagtataka. Tapos marami daw nagpapakita dito na sabi lang aswang daw. Hindi kami nawala, gusto namin explorin. Ano ba rin, kaya natin daw? Kaya. Grabe naman yan, no? Pag tinusdan nyo. Ayan, no? Malayo natin sa hiwi, di ba? Habang papalayo kami sa aming pinanggalingan, samot-sari na ang aming nararamdaman sapagkat kalagitnaan pa lang kami. Meron na agad nakita ang kasama ko na nagmula sa puno na ito. May napansin ka? Kita mo yung umiilaw? Ha? Mga katali ba ng hayop dyan? Wala. Wala, di ba? Parang mayroong Yung puno na yan. Ay, oo. kintab. Laka. Ano ka ba di? Ito ka man maayos sa baba ng banda. Par. Dapat yan kung hayop, dalawang mata, di ba? Ang ubat, isa lang. Takot naman dito. Ituloy pa natin to. Halos hindi na namin explorin ang punong ito dahil sa kakaibang naramdaman namin sa lugar na ito. Oh, tara! Katakot to. Ayun mga par, malapit na kami sa puno na sinasabi nila dito mga par. Malapit na kami mga par, nakakatakot dito kasi ang daming lamok. Hindi namin alam kung anong lamok to. Mga par, abangan nyo kaya, yun na. Ito na, di ba? Di ba rin? Ayun na ang puno, di ba? Ayun na. Ayun na, kita mo. Puno, yun lang. Tingnan mo mga parang puno, ka-creepy masyado. Ayun, oh. Yaw na ba rin? Ang dahil lamok. Ayan, oh. Diba? Tara, punta natin. Pinunta na namin ang pinakamalaking puno dito sa Mamasapano para malaman namin kung ano ang nakita namin kanina sa puno na iyon. Ayun mo naman yun, ka-creepy. Ito mo. Mag-ilaw ka sa paligid ba, di? Diba, wala man lang ka ano. Puno, nag-iisa lang ito dito eh. Magkataka ka talaga sa lugar na ito eh. Yan mga par, palapit na kami sa puno. Nang papalapit na kami sa punong ito ay lalo kaming kinabahan sapagkat sa lawak ng lupaing ito ay wala kaming matatakbuhan. Takot ang puno na ito. Nag-iisa ka lang kasi sa puno na ito. Ayun. Wala ka mo napansin. Maya-maya lamang ay may napansin na kaming kakaiba sa puno ito. Baka ito na nga ang sinasabi nilang nagpapakitang aswang. Uy, hindi maganito ba di? Ito na siguro yung sinasabi lang nagpapakita dito aswang. Ay, ang sunahan ba di? Ano yun? Ano na yun ba di? Walang tatakbo ba di? Walang takbo to. Ito na yung vlog natin. Huwag tayo magtakbo. Explore natin ito na maayos. Tara, maglapitan natin ba di? Maya-maya lamang ay nilapitan na namin ang punong ito kahit di namin alam kung ano mangyari sa amin. Tinapangan lang namin ang aming loob sapagkat gusto namin ma-explore ang lugar na ito. Walang gumagapang dito una, ano? Ay, oo nga. Isa lang ang mata, di ba? Kung kalabaw, dalawa Laka, dapat. oo. Isa lang, oh. Punta dito. Laka. Oh. Isa lang ang mata. Ay, oo nga. Punta dito. Nag-ilaw yung mata niya. Gumagapang siya. Lapitan natin ba rin? Yung napansin mo na ano ba rin? Yung napansin mo? Na? Yung Doon? isang mata lang? You know? Nilapitan na namin ang napansin ng kasama ko. Ngayon lang kami nakakita sa totoong buhay ang ganitong klaseng nilalang. Ay, puinis na yung badik. Kakatakot dito ba rin? Tayo? Ano? Tara na, malapit na siya masyado. Yan, nakalapit na sa atin gag. Malapit na siya. Atras na tayo. Atras na tayo. Ha? Pwede nang malapit. Atras mo na tayo, pre. Atras mo na tayo. Tara. Gagur. Atras sa atin.
Layo pa naman ng highway. Umalis kami sa puno na iyon at napatras kami ng bahagya sapagkat di namin alam kung anong mangyari sa amin sa pagkakataong ito. Buti nakashort lang tayo. Ha? Ano siya? Saan siya? Ay, siya ba di? Malapit na siya pa di. Wait lang, wait lang. Dito lang tayo, dito lang tayo. Silas ko, iwan mo. Eh, bakit ayun siya? Naiwan silas ko. Saan siya? Ayun na pala, huwag kang magtakbo. Huwag kang malapit. Ayun na siya. Ha? Huwag kang maglapit. Lapitan pa sana ng kasama ko ang nakita namin. Kaso akma itong lumaban sa amin. Kaya tuluyan muna kaming lumayo sa puno na ito. Nakakatakot dito, par. Ayun siya. Ha? Ayun siya, malapit na talaga. Nakauwa nga, pare. Nakakatakot dito. Dito naman tayo, pare. Layo na tayo. Layo na tayo sa puno. Malapit na yung one eye na yun eh. Ha? Maya-maya lamang ay binalikan na namin ang puno na iyon. Ayun mga par, may nakakita kami dito mga par may gumagapang na ano. Hindi namin alam kung hayop o ano ba ito. Basta isa lang yung mata niya mga par. Di ba pare? Isa lang mata niya. Isa lang yung mata mga par. Nakakatakot na. Ito lang. Nandiyan na. Doon mga par, malapit na kami talaga sa puno. Ilang ano na lang ito. Subukan natin lapitan talaga. Nakakatakot ng puno na ito. Ang daming probalagan daw dito, di ba? Wala nga ito tumatagal dito pag hating din na. Tayo lang yung nagpunta dito. Walang halos kabay-bay dito. Napansin namin ang lugar na ito, halos walang mga bahay sa gilid ng punong ito. Hindi namin alam kung bakit walang nakatira dito. Oo, walang kapuno-puno. Pagdating sa kanya, siya ang meron. Doon sa kabila pa ba rin? Yan o, yan o. Sundan mo yan ba rin? Wala. Ang layo na sabi nito. Mag-isang kilometro na tayo. Pero nag-iisang silbing puno dito. Hindi naman siya upuan, hindi siya tambayan eh. Walang upuan, walang. Napansin na namin ang nagpapakita kanina. Nakakatakot ang itsura nito. Matulis ang ulo, maiksi ang paa, na animoy diwindi. Ang usapan namin ay walang tatakbo pero hindi kaya ang pakiramdam ng ganito. Ano yan? Ano ba di? Ano ba di? Ano yun? Ay, di ba yan? Ha? Hindi, maliit na tao. Ano yung dinti? Ha? Tulis ang ulo. Ay, oo nga. Hindi na ito maganda ba diya? Pari, hintayin mo pari. Hintayin. Pari. Pari, ilaw pari. Kita mo yan? Kita ko yung pari. Grabe ang tulis ng ulo no? Kung grabe tulis. So na yan. Pagkalipas ng ilang minuto, tinibayan na lang namin ang aming loob para ma-explore namin ang lugar na ito. Yun mga par. Last na talaga ito mga par. Napuntahan talaga namin yung puno kung ano talaga yung nakita namin kayo na. Pero talagang ibang klase yung nakita namin kayo na mga par. Hindi nyo na talaga hindi namin matsurahan kung ano talaga. Pero last na ito. Puntahan namin, tara. Let's go po. Bari, una ka bari. Yun mga par, dito na kami mga par. Huwag ka na takbo bari ha. Baka natin isin lang natin yung takot bari. Kung hindi namin tiisin ang takot, ay hindi namin malaman ang nagpaparandam dito o nagpapakita dito sa lugar ng Mamasapano. Bang mag-ano ba diya? Mag-iting-iting sa likod. Baka wala dito. Layo na pa naman ng highway oh. Yung layo na bari. Tara balik, punta natin. Yung mga par, puntaan na namin mga par. Saan ay banda nakikita natin bari? Saan? Dito bari, saan ako bari? Makatakot na dito? Oh, dito yung nakita mo, di ba? Ayun o. Ilawan mo ba yung taas bari kunti? Ilawan mo yung taas kunti. Ano, grabe nakatakot to. Maglasing puno na ito. Parang ano isa yung patubo, no? Di, punta natin kung anong klaseng puno ito ba di? Parang ayaw mo na yata magpunta. Punta dyan. Ha? Punta. Ayaw mo na magpunta? Halos ayaw nang sumama ang aking kasama. Nanginginig na raw ang kanyang tuhod sa takot ng kanyang naramdaman. Anong puno nito? Bari, sama ko bari. Ha? Mangga ba to?
Sa puntong ito, natatakot na kaming dalawa sa lugar na ito. Halos hindi na namin explorin ang punong ito. Terus, ibang klase dito. Creepy ng puno na ito. May napansin kaming kakaiba sa punong ito. Ang kalahati ng punong ito ay hugis muka na tila bagang mag-isip ang punong ito. Nakakatakot talaga yung puno na ito. Hello? Pero kaganda pa dito. Bawang tubo siya. Ha? Timo, may mga dugo ito ba di? Tao nga, ka-creepy yung puno ito ba di? Kaya na dito na pa po yun eh. Ay, ano? Nandiyan siya nakakap, di ba? Takot na ito. Ikutin natin ba dito sa kabila? Inikot pa namin ng ilang bahagi sa punong ito. May napansin kaming kakaiba sa punong ito. Pag malayuan ay maliit lang ang punong ito. Nang nalapitan namin ang punong ito ay malaki pala. Kasi laki ng drum ang katawan nito. Grabe yung puno na ito ba? Laki. Ay, may butas sa gitna. Ayun. Butas sa gitna. Laki parang puno na ito. Parang isang drum yung puno kalaki. Tingnan mo naman yan, oh. Yan, oh. O, tingnan mo. Wala kalaking puno yung butas, may butas sa gitna. Ito, baka bigat tayo talunan dito, ah. Nang nakadikit na kami sa ilalim ng punong ito at nagsasalita sa kamerang ito, ay mayroon kaming napansin na lumipad sa itaas ng puno na tila bagang sakmaling kaming dalawa. Yun mga par, na-explore namin ng ano na ito, puno na ito mga par. Dito na kami sa ilalim ng puno. Nakakatakot talaga. Bari, ano yun bari? Bari! Saan wala? Please. Ibang klase talaga ba? May nagtalong sa atin, di ba? May gustong magdungaw. Tara, uwi na tayo. Uwi tayo ba di? Ayun mga par. Na-explore na namin ang lugar na ito mga par. Lahat na. Malayo. Talagang nakakatakot talaga. Totoo rin yung sinasabi na dito nakakatakot. Mayroon nagpaparandam pero para mga anay-anay lang nakita namin. Tapos gusto mo yung mag-ano sa amin mga par, nakakatakot. Pero hindi naman kami nanawala sa mga aswang-aswang. Explore lang tayo mga par kung ano makita natin. Hindi naman kami nawala doon. Yun mga par, maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto niyo ng mga ganitong content, subscribe lang kayo sa YouTube channel namin para lagi ma-update sa mga susunod na videos namin. Yun mga par, hanggang dito lang ang aming video. Maraming salamat po. Takpan na.